₱5. Yan ang halaga ng pagkatao mo, Winona Santos. Isang barya para sa isang basurang tulad mo na nangangarap abutin ang mga bituin. Ang boses ni Consuela Vanguard ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng engranding ballroom ng Del Monte Vanguard Logistics. Kasunod nito ay ang malakas na pagsaboy ng pulang alak mula sa hawak nitong kopita. Ang malamig at malagkit na likido ay dumaloy mula sa noo ni Winona, humapdi sa kanyang mga mata at dahan-dahang nagnaknak sa kanyang puting bestida, isang simpleng damit na tinahi niya nang magdamag para sa gabing ito. Sa gitna and silaw ng mga kristal na chandelier at sa harap ng pinakamakapangyarihang mga tao sa Manila, nakaluhod si Winona. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na asul na kahon na nakatago sa kanyang bulsa, isang relos na pinag-ipunan niya sa loob ng 3 taon para iregalo kay Mateo sa kanilang anibersaryo. Akala niya ang gabing ito ay pagdiriwang ng kanilang pag-ibig. Akala niya sa likod ng mga ngiti ni Mateo ay ang pangakong pagprotekta sa kanya. Ngunit nang itaas ni Winona ang kanyang paningin, hindi pag-ibig ang nakita niya sa mga mata ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Nakatayo si Mateo sa tabi ng kanyang ina, walang emosyon ang muka, habang ang isang kamay ay nakaakbay na sa bewang ng isang babaeng galing sa tanyag na pamilya. Mateo, bulong ni Winona, ang kanyang boses ay nagmula sa kailaliman ng isang nadurog na puso. Isang patak ng alak ang pumasok sa kanyang bibig, kasing pait ng katotohanang unti-unting lumulunod sa kanya. Lumapit si Mateo hindi para itayo siya, kundi para idikit ang dulo ng kanyang sapatos sa kamay ni Winona na nakasayad sa sahig. "Don't say my name, Winona," nakakahiya. "Mom is right. You're just a cheap employee who tried to climb the social ladder using me. How pathetic." Naramdaman ni Winona ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na nagpapatag sa kanyang pagkatao. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid, ang mga tawa, ang mga pangungutya ay tila naging malabong ingay sa kanyang pandinig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng ₱5 barya na itinapon ni Consuela sa paanan niya. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ay parang may kasamang bubog. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Ngunit sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang dahan-dahang namamatay, tumitigas at nagiging abo. Ang Winona na marunong magmahal ay unti-unting nilalamon ng dilim ng pagkakanulo. Lumingon si Consuela sa mga gwardya, ang muka ay puno ng kasuklam-suklam na tagumpay. "Ilabas ang basurang yan. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak kahit sa anino ng kumpanyang ito. You are nothing but a stain in our history, Winona Santos." Habang pilit siyang itinatayo ng mga gwardya at kinakaladkad palayo sa gitna ng tawanan, nanatiling nakapako ang tingin ni Winona sa ₱5 barya sa sahig. Isang barya para sa 15 taon ng paninilbihan. Isang barya para sa isang pag-ibig na akala niya ay totoo. Sa huling pagkakataon, bago siya tuluyang itapon sa labas ng gusali, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing talim ng kidlat sa gitna ng unos. "Hanggang kailan kayo magsasaya sa ibabaw ng aking pagkawasak?" Wow. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng ospital ay tila sumasabay sa mabigat na paghinga ni Winona. Nakatayo siya sa harap ng glass window ng intensive care unit, pinagmamasdan ang maputlang mukha ni Don Fernando. Ang tanging nagpapatunay na buhay pa ang kanyang lolo ay ang mabilis na guhit ng liwanag sa monitor na nagbabantay sa tibok ng puso nito. "Ma'am, pasensya na po pero may utos po mula sa management. Kung hindi po mababayaran ang balanse ngayong gabi, ililipat po namin si Don Fernando sa charity ward at kailangang itigil ang ilang special medications niya." Ang boses ng nurse ay puno ng pag-alinlangan, ngunit bakas ang pinalidad. Alam ni Winona ang ibig sabihin niyon. Ang paglipat kay Lolo sa charity ward sa ganitong kalagayan ay katumbas ng pagpirmes sa kabaong nito. Wala na siyang ibang matatakbuhan. Ang lahat ng kanyang account ay na-freeze ni Consuela. Ang lahat ng kaibigan ay tinalikuran siya. Pagkalipas ng isang oras, nakatayo si Winona sa harap ng dambuhalang pintuan ng mansyon ng mga Vanguard. Ang mansyong dati ay itinuring niyang tahanan, ngayon ay tila isang bibig ng halimaw na handa siyang lalamunin. Basang-basa siya ng ulan, nanginginig ang mga balikat, ngunit diretso ang tingin. Binuksan ni Yaya Esme ang pinto. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito kay Winona bago siya pinatuloy. "Nasa library si Madam. Huwag kang magkakalat ng tubig sa sahig, mahina ang loob ko sa dumi."
Sa loob ng library nakaupo si Consuela sa isang marangyang leather chair, dahan-dahang iniikot ang wine glass sa kanyang kamay. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humahalo sa amoy ng lumang libro, lumilikha ng isang atmosperang nakakasuffocate. So nandito ang ating munting prinsesa, simula ni Consuela. Hindi man lang tinitingnan si Winona. Akala ko ba ay matigas ang paninindigan mo? Akala ko ba ay kaya mong mabuhay nang wala kami? Consuela, please. Ang gamot ni Lolo Ta. Halos pabulong na sabi ni Winona. Alam mong hindi niya kakayanin kung ititigil ang treatment. Tumayo si Consuela at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang baba ni Winona at itinaas ng marahas. Utang na loob mo sa akin ang bawat hininga ng matandang iyon. At ang utang na loob, Winona, ay binabayaran. Hindi ng luha kundi ng pagsunod. Ibinagsak ni Consuela ang isang makapal na dokumento sa mesa. Pirman mo ito. Mula ngayon hindi ka na empleyado, hindi ka na kamag-anak. Ikaw ay magiging personal na katulong ko. Lilinisin mo ang bawat sulok ng bahay na ito. Lulunukin mo ang lahat ng pride na natitira sa katawan mo. At bilang kapalit mananatiling bukas ang mga makina sa ospital. Nanginginig ang kamay ni Winona habang inaabot ang ballpen. Bawat letra ng kanyang pangalan sa papel ay parang isang sugat na bumubukas sa kanyang kaluluwa. Nang matapos siyang pumirma, binitawan niya ang pen na tila ba nakakahawa ito ng lason. Good. Yaya Esmes, tawag ni Consuela. Dalhin mo siya sa kwarto ng mga katulong. Ibigay mo sa kanya ang pinakalumang uniforme. At bukas ng madaling araw siguraduhin mong nakaluhod siya sa harap ng pintuan ko para linisin ang mga sapatos ko. Bago tuluyang umalis si Winona, dinala muna siya ni Yaya Esme sa kwarto ni Don Fernando sa mansyon ng kwartong dati, ay puno ng tawanan ngayon, ay amoy gamot na lamang. Sa isang saglit na hindi nakatingin ang matandang katulong, hinawakan ni Winona ang kamay ng kanyang lolo. Sa gitna ng kanyang kawalang malay naramdaman ni Winona ang isang mahinang pisil mula sa mga daliri ng matanda. Bahagyang idinilat ni Don Fernando ang kanyang mga mata. Hindi ito ang mga mata ng isang taong nawawala sa sarili. May liwanag doon, isang babala at isang pagsusumamo na tanging si Winona lang ang nakakaunawa. Nangginig ang labi ni Winona. Lolo, naririnig niyo ba ako? Bago pa siya makapagsalita, ay hinila na siya ni Yaya Esme palabas. Tama na ang drama, marami ka pang kailangang labhan. Habang naglalakad si Winona sa hallway patungo sa quarters ng mga katulong, nakarinig siya ng mabilis na mga hakbang mula sa entrance hall. Mula sa madilim na sulok, nakita niya ang isang matangkad na lalaki na may dalang itim na briefcase. Ang aura nito ay malamig at puno ng misteryo. Tumigil ang lalaki sa harap ng pinto ni Consuela. Lumingon ito ng bahagya at sa isang segundo nagtama ang kanilang mga mata. Walang emosyon ang mga mata ng lalaki, ngunit may kung anong kuryente ang dumaan sa katawan ni Winona. Iyon si Lucas Alcantara, ang abogadong kilala sa pagiging executioner sa korte. Bakit siya nandito sa ganitong oras? At bakit parang may hawak siyang mas malaking sikreto kaysa sa kontratang pinirmahan ni Winona? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Winona. Hindi mo ba nakikitang marumi pa ang sahig? Just do your job as a maid and stop pretending you have a heart. You look pathetic. Ang boses ni Mateo ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng gabi. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama, may hawak na baso ng alak, habang sa tabi niya ay nakasandal si Clara, ang babaeng ipinalit niya kay Winona. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo at alak ay humahalo sa amoy ng bleach na ginagamit ni Winona sa paglilinis ng sahig. Nakaluhod si Winona, ang kanyang mga kamay ay namumula na dahil sa matapang na kemikal ng sabon. Ang bawat pagkuskus niya sa tiles ay tila ba sinusubukan niyang burahin ang lahat ng alaala ng mga gabing magkasama sila ni Mateo sa kwartong ito. Dati ang kwartong ito ay puno ng mga pangako. Ngayon isa na lamang itong lunsuran ng kanyang pagdurusa. Mateo, bakit kailangang umabot sa ganito? Pabulong na tanong ni Winona, hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang boses. Alam mo ang totoo. Alam mong hindi ko ninakaw ang pera ni Consuela. Ikaw ang may hawak ng ebidensya, Mateo. Bakit mo ako ginaganito? Tumayo si Mateo at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ibinuhos niya ang natitirang alak sa sahig, nakakalinis lang ni Winona. Ang mapulang likido ay kumalat sa maputing tiles, parang sariwang dugo na galing sa isang sugat. Ebidensya, you're delusional, Winona, bintawa ni Mateo, isang tawang walang bahid ng pagsisisi. Wala kang hawak na kahit ano.
You made it all up because you're obsessed with our family's wealth. Alam mo, sa tingin ko ay kailangan mo na talagang magpatingin sa doktor. You're mentally unstable. You were never my girlfriend. You were just a charity case I felt sorry for. Parang gumuho ang mundo ni Winona sa bawat salitang binitawan ni Mateo. Ang gaslighting na ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa buong mundo ang lahat ng mga lihim na mensahe, ang mga gabing umiyak si Mateo sa kanyang balikat dahil sa takot sa kanyang ina. Pero alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sa bahay na ito, siya ang baliw, siya ang magnanakaw. I loved you, Mateo, ni sabi ni Winona ang kanyang mga luha ay sa wakas ay pumatak na sa maruming tubig ng balde. I gave you everything. And look where it got you, Ma. Sagot ni Mateo habang hinahawakan ang buhok ni Winona at pilit itong itinatayo para harapin siya. You're cleaning my floors, yun lang ang halaga mo. Don't ever think you're special. You're just a maid and that's all you'll ever be. Huminga ng malalim si Winona, ang kanyang dibdib ay kumikirot sa bawat pintig. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Pisikal na itong nanunuot sa kanyang mga buto. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang naglalaho, nagiging isang anino sa sarili niyang buhay. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao, pinapatay ang huling hibla ng pag-asa na meron siya para sa lalaking ito. Ngunit bago pa man madagdagan ni Mateo ang kanyang mga insulto, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ang mabigat na kahoy na pinto ay humampas sa dingding, lumikha ng isang tunog na tila isang babala. Nakatayo sa pintuan si Lucas Alcantara. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa ng kanyang itim na coat at ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim na nakatitig ng diretso kay Mateo. Is that how a vanguard treats a woman, Mateo? Or are you just showing everyone how small of a man you really are? Ang boses ni Lucas ay mababa ngunit puno ng panganib. Nagulat si Mateo at binitawan ang buhok ni Winona. Lucas, what are you doing here? This is my private room. You have no right to barge in. I have every right when I hear trash talking from across the hallway. Lumakad si Lucas papasok, hindi man lang tinitingnan si Clara na halatang natatakot sa presensya niya. Huminto siya sa harap ni Winona na nanatiling nakaluhod at basang-basa ng alak at luha. Yumuko si Lucas at inabot ang kanyang kamay kay Winona. Isang simpleng kilos, ngunit sa gitna ng kadilimang ito, tila ito ang tanging liwanag na nakita ni Winona sa loob ng mahabang panahon. Tumayo ka, Winona Tattern, sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay naging bahagyang malambot pero nananatiling autoritatibo. Ang sahig na ito ay hindi karapat-dapat para sa iyong mga tuhod. Tiningnan ni Winona ang kamay ni Lucas, pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo na nanggagalayti sa galit. Alam niyang sa paghawak niya sa kamay ni Lucas, isang bagong unos ang magsisimula. Isang unos na maaaring sumira sa kanya ng tuluyan o magligtas sa kanya mula sa imperyong ito. Lucas, don't interfere with family business. Banta ni Mateo, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na. Family, lumingon si Lucas kay Mateo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You don't even know the meaning of that word. At simula ngayon, Winona is under my protection as your mother's legal consultant. If you touch her again, you'll have to deal with me. Hinawakan ni Winona ang kamay ni Lucas. Ang init ng palad nito ay tila isang kuryenteng nagpabalik ng lakas sa kanyang mga binti. Tumayo siya ng diretso, pinunasan ng alak sa kanyang muka, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi siya umiwas ng tingin kay Mateo. Ngunit habang hinihila siya ni Lucas palabas ng kwarto, nakita ni Winona ang isang mabilis na pagngisi sa mga labi ng abogado, isang ngising hindi para sa kanya, kundi para sa isang plano na tanging ito lamang ang nakakaalam. Ang bawat hakbang ni Winona sa mahabang hallway ng mansion ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Binitawan ni Lucas ang kanyang kamay nang makarating sila sa tapat ng library, at ang biglang pagkawala ng init ng palad nito ay nag-iwan ng kakaibang panlalamig sa balat ni Winona. Hindi siya tiningnan ni Lucas. Nanatiling diretso ang tingin ng abogado sa pintuang gawa sa mahogany, ang kanyang muka ay parang isang maskara ng bakal, walang emosyon, walang pahiwatig. Magpalit ka ng uniforme, utos ni Consuela na biglang sumulpot mula sa anino ng hagdanan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pagkatapos ay ipagtimpla mo ng kape si Attorney Alcantara. Dalhin mo sa silid aklatan. At siguraduhin mong hindi ka magkakalat, Winona. Huwag mong ipakita sa panauhin natin kung gaano ka kawalang kwenta. Tumalima si Winona ng walang kibo. Ang kanyang basang uniforme
ay dumidikit sa kanyang balat isang paalala ng alak na ibinuhos ni Mateo. Pagkalipas ng ilang minuto, suot ang isang lumang gray na uniforme na may mantsa sa laylayan. Pumasok siya sa silid-aklatan, bitbit ang isang tray. Ang silid ay amoy lumang papel at tabako. Nakaupo si Lucas sa dambuhalang mesa, napapalibutan ng mga makakapal na folder at dokumento. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang desk lamp na nagbibigay ng mahahabang anino sa kanyang muka. Dahan-dahang inilapag ni Winona ang tasa sa gilid ng mesa. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa bawat segundong pananatili niya sa loob ng kwartong iyon, nararamdaman niya ang titig ni Lucas, na tila binabasa ang bawat lihim sa kanyang puso. You're shaking, puna ni Lucas, hindi inaalis ang tingin sa binabasang papel. Is it because of the cold or is it because you're scared of me? Hindi ako natatakot sa inyo, Attorney Pan. Pabulong na sagot ni Winona. Wala na akong natitirang takot sa katawan ko. Naubos na iyon sa labas ng gusaling ito. Isang mabilis na pagkakamali ang nangyari. Sa pag-atras ni Winona, sumabit ang kanyang laylayan sa paa ng mesa. Ang tray ay tumagilid at ang mainit na kape ay tumapon diretso sa ibabaw ng mga dokumentong tila napaka-importante para kay Lucas. Ang mapait na amoy ng kape ay pumuno sa hangin habang ang maitim na likido ay unti-unting nilalamon ang mga pirma sa papel. Nanigas si Winona. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Pasensya na, attorney, hindi ko sinasadya. Hayaan ninyong punasan ko. Mabilis siyang kumuha ng tela para linisin ang kalat. Pero bago pa man niya mahawakan ang mesa, hinablot ni Lucas ang kanyang braso. Ang hawak nito ay hindi masakit pero mahigpit at puno ng autoridad. Napilitan siyang tumingin ng diretso sa mga mata nito. Akala ni Winona ay makakakita siya ng galit. Akala niya ay sasampalin siya nito o sisigawan tulad ng ginagawa ni Consuela. Ngunit ang nakita niya ay isang kakaibang kinang ng paghanga na mabilis ding naglaho. Dahan-dahang tumayo si Lucas, hindi binibitawan ang braso ni Winona. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ng dalaga, sapat na para maramdaman ni Winona ang mainit na hininga nito at ang bango ng kanyang mamahaling cologne. Keep acting weak. Winona, to belong ni Lucas, ang boses ay kasing talim ng isang lason na dahan-dahang nanunuot. It suits your plan. Mas madaling mauto ang mga vanguard kung iisipin nilang durog ka na. Nanlaki ang mga mata ni Winona. Ang kanyang hininga ay nabitin sa kanyang lalamunan. Anong sinasabi ninyo? Binitawan ni Lucas ang kanyang braso at bahagyang ngumiti isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Alam ko kung bakit ka talaga narito. Alam ko ang tungkol sa iyong lolo. At alam ko na ang kape na ito, itinuro niya ang basang dokumento, ay hindi isang aksidente. Gusto mong makita kung anong papeles ang pinapapirmahan ni Consuela sa akin, hindi ba? Hindi makapagsalita si Winona. Pakiramdam niya ay hinubaran siya ng lalaking ito sa harap ng lahat. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap, ang lahat ng kanyang lihim na hakbang ay tila isang bukas na libro para kay Lucas Alcantara. Don't worry, patuloy ni Lucas habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang isang panyo. I like players who know how to bleed for their goals. Pero tandaan mo ito, Winona, sa larong ito hindi sapat ang maging biktima. Kailangan mong matutong maging mamamatay tao nang hindi humahawak ng patalim. Lumakad si Lucas patungo sa pintuan, ngunit tumigil siya at lumingon muli. Linisin mo ang kalat na ito at bukas ihanda mo ang sarili mo. Magsisimula na ang tunay na impyerno. Habang naiwang mag-isa si Winona sa loob ng silid, ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig. Sino ba talaga si Lucas Alcantara, isang kakampi o isang mas masamang uri ng kaaway na ipinadala para tuluyan siyang wasakin? Ang gabi sa mansion ng mga Vanguard ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Sa halip, ito ay tila isang dambuhalang kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Winona. Habang ang buong kabahayan ay himbing na sa pagtulog, siya ay dahan-dahang gumagapang sa dilim, bitbit ang isang maliit na flashlight na halos wala ng baterya. Ang kanyang destination ay ang service area sa likod ng opisina ni Consuela, kung saan itinatapon ang mga basurang hindi na kailangan. Para sa iba ito ay dumi. Pero para kay Winona ito ang tanging mapagkukunan niya ng armas sa gitna ng digmaang wala siyang kalaban-laban. Ang amoy and nabubulok na pagkain at alikabok ay sumalubong sa kanya. Lumuhod siya sa lamig na semento, ang kanyang mga tuhod ay kumikirot pa rin mula sa paglilinis kanina. Sinimulan niyang halungkatin ang itim na plastic bag. Ang bawat kaluskos ng plastic ay tila kulog sa kanyang pandinig
nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso na parang isang ibong pilit kumakawala sa hawla. Kailangan kong mahanap yon. Bulong niya sa sarili ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa gitna ng mga punit-punit na papel. Sa gitna ng mga himay-himay na dokumento nakakita siya ng isang maliit na piraso ng kulay asul na papel. Hindi ito galing sa ordinaryong printer. Ito ay bahagi ng isang bank slip. Dahan-dahan niyang pinagtabi-tabi ang mga piraso, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa excitement at takot. Nabuo ang isang pangalan, Isla Verde Offshore Holdings. Kasunod nito ay isang serya ng mga numero na tila isang account code sa Cayman Islands. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ito na ang hinahanap niya, ang ebidensya ng perang kinukulimbat ni Consuela mula sa kumpanya ni Lolo Fernando. Sa gitna ng paghahanap may naramdaman siyang matigas sa ilalim ng mga papel. Isang maliit luma at lukot na litrato. Pinunasan niya ang alikabok dito at itinapat ang flashlight. Ito ay litrato niya noong bata pa siya karga-karga ng kanyang ina sa harap ng lumang opisina ng Del Monte. Ang mukha niya sa litrato ay punong-puno ng pangarap malayo sa basang-basa at maruming babaeng nakaluhod ngayon sa basura. Napansin niyang ang litrato ay hindi basta itinapon. Ito ay sadyang ginupit-gupit sa bandang mukha ng kanyang ina. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Kahit ang alaala ng kanyang mga magulang ay hindi pinatawad ni Consuela. Nais niyang umiyak, nais niyang isigaw ang lahat ng sakit pero pinigil niya ito. Isinilid niya ang litrato sa loob ng kanyang medyas, kasama ang mga piraso ng bank slip. Ang bawat hapdi sa kanyang puso ay naging gasolina para sa kanyang determination. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang sarili para bumalik sa quarters. Ngunit bago pa man siya makahakbang ang paligid, ay biglang napuno ng liwanag mula sa isang dambuhalang floodlight sa garden. Isang matigas at malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat, bumaon ang mga kuko nito sa kanyang manipis na uniforme. Ang panlalamig na naramdaman ni Winona ay hindi galing sa hangin ng gabi, kundi mula sa presensya ng taong nasa likod niya. Anong ginagawa mo rito sa oras ng tulog, Winona? Naghahanap ka ba ng makakain o naghahanap ka ng sarili mong libingan? Ang boses ni Yaya Esme ay parang isang kalawang na bakal na kumikiskis sa bato. Sa ilalim ng liwanag ng floodlight, ang muka ng matandang katulong ay tila isang bunggo puno ng kasamaan at pananakot. Hindi makagalaw si Winona. Ang kanyang kamay ay nakakuyom sa bulsa, kung saan nararamdaman niya ang tulis ng mga pinunit na papel. Kung malalaman ni Yaya Esme ang kanyang nahanap, wala nang bukas na darating para sa kanya. Sumagot ka, sigaw ni Yaya Esme habang mas hinihigpitan ang hawak sa kanyang balikat hanggang sa marinig ni Winona ang mahinang tunog ng punit ng tela. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga ginagawa mo? Akala mo ba ay makakalusot ka sa akin? Tumingin si Winona sa madilim na bintana ng library sa itaas. Doon nakita niya ang isang anino na nakatayo at nakamasid sa kanila. Isang anino na familiar ang tindig. Si Lucas. Pero sa halip na tumulong, nanatili lamang itong nakatitig, tila hinihintay kung paano lalamunin ng dilim si Winona. Bitawan mo ako, Yaya Esme. Wala akong ginagawang masama. Ang sigaw ni Winona ay naging isang mahinang pagsusumamo dahil sa higpit ng hawak ng matanda sa kanyang braso. Kinaladkad siya ni Yaya Esme patungo sa maliwanag na bahagi ng kusina. Ang bawat hakbang ni Winona ay puno ng kaba. Naramdaman niya ang matalas na gilid ng mga bank slip na nakatago sa loob ng kanyang medyas. Bumaon ito sa kanyang balat sa bawat pagkilos. Huwag mo akong madaan sa sigaw, Winona. Alam ko ang amoy ng magnanakaw at ikaw nangangamoy ka na. Hinablot ni Yaya Esme ang bulsa ng uniforme ni Winona. Tinitingnan kung may itinago siyang pilak o alahas mula sa loob ng bahay. Wala siyang nakita kundi ang lumang panyo na basang-basa ng luha at pawis. Wala akong kinuha. Naghahanap lang ako ng gamit na maaari kong pakinabangan dahil wala na akong natitirang anuman. Pagsisinungaling ni Winona, ang kanyang boses ay nanginginig pero nananatiling buo. Hindi pa rin nakuntento ang matanda. Sa harap ng ibang mga katulong na nagsisimula ng magising para sa madaling araw na trabaho, pinuwersa ni Yaya Esme si Winona na lumuhod sa gitna ng kusina. Linisin mo ang lahat ng kalderong ito gamit ang kamay mo. Walang gagamit ng gloves. Gusto kong makita kung gaano katigas ang balat ng isang taong nangahas na lokohin ang pamilya Vanguard. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana
ngunit walang dalang init para kay Winona. Ang kanyang mga kamay ay puno na ng sugat at nanunuyo dahil sa matapang na sabon. Ang bawat pagkuskus niya sa uling ng mga kawali ay tila pagpaparusa sa kanyang sarili. Nakita niyang dumaan si Mateo na kabihis na para sa opisina at tiningnan lang siya nito nang may halong pandidiri bago nagpatuloy sa paglalakad. Bibilisan mo ang kilos mo, may bisitang darating at kailangang kumikinang ang garden fountain. Sigaw muli ni Yaya Esme habang itinutulak ang balikat ni Winona. Sa lakas ng tulak nawalan ng balanse si Winona at bumagsak sa maputik na bahagi ng garden. Doon sa gitna ng putikan nahulog ang litratong isiningit ni Winona sa kanyang medyas kanina ang litrato ng kanyang ina. Mabilis na kumilos si Winona para kunin ito pero mas mabilis si Yaya Esme. Gamit ang kanyang suot na tsinelas tinapakan ng matanda ang litrato pinuwersa itong bumaon sa madilim na putik. Ano ito, isang basura mula sa nakaraan? Nakanggising kinuha ni Yaya Esme ang litrato. Pinagmasdan niya ang punit-punit na mukha ng ina ni Winona. Ito ba ang babaeng naging dahilan kung bakit ka naging isang ambisyosa? Bagay lang ito sa putikan, Winona. Tulad mo, wala itong halaga sa bahay na ito. Huwag ibigay mo sa akin yan, Esme, parang awa mo na. Sigaw ni Winona, pilit na inaabot ang litrato kahit nakalubog ang kanyang mga tuhod sa putik. Sa halip na ibigay, dahan-dahang pinunit ni Yaya Esme ang litrato sa harap mismo ng mga mata ni Winona. Ang bawat tunog ng pagpunit ng papel ay tila tunog ng pagkabali ng mga buto ni Winona. Pagkatapos itinapon ng matanda ang mga piraso sa gitna ng maduming tubig ng fountain. Magtrabaho ka na, iyan ang tanging silbi mo rito. Ang mga anino ng nakaraan ay wala nang puwang sa liwanag ni Madam Consuela. Naiwan si Winona sa gitna ng putikan ng kanyang mga kamay ay nakabaon sa lupa. Pinanood niya ang mga piraso ng mukha ng kanyang ina na lumulutang sa fountain, unti-unting nabubura ang kulay dahil sa tubig. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay naging tuyo at ang kanyang puso ay tila naging isang batong hinding-hindi na muling mababasag. Tumingala siya sa itaas sa bintana kung saan alam niyang nakamasid ang lahat. Sa loob-loob niya isang sumpa ang nabuo. Ang bawat piraso ng litratong pinunit nila ay magiging 1,000 latigo na ibabalik niya sa kanila balang araw. Isang pares ng mamahaling sapatos ang huminto sa tapat ng kanyang muka. Hindi niya kailangang tumingala para malaman kung sino ito. Ang bango ng sandalwood at ang malamig na presensya ay sapat na. Does it hurt? Ang boses ni Lucas ay walang halong awa, ngunit may kakaibang tono na tila sinusukat ang lalim ng kanyang sugat. Hindi sumagot si Winona. Sa halip kinuha niya ang isang piraso ng putik at pinuwersang tumayo ang kanyang likod, ay tuwid na tuwid kahit punong-puno siya ng dumi. Nasasaktan ka ba? Ang tanong ni Lucas ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng mainit na kahihiyang nararamdaman ni Winona. Hindi gumalaw si Winona. Ang putik ay dahan-dahang natutuyo sa kanyang muka, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Iniharap niya ang kanyang muka kay Lucas. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid na parang isang kawayang tumangging mabali sa gitna ng bagyo. Ang sakit ay para lamang sa mga taong may inaasahan pa, attorney. Sagot ni Winona, ang kanyang boses ay walang panginginig. Wala na akong inaasahan sa bahay na ito, kaya wala na ring puwang ang sakit. Bahagyang kumitid ang mga mata ni Lucas. Lumapit siya ng isang hakbang sapat na para maamoy ni Winona ang bango ng kanyang sandalwood cologne na pilit kumakawala sa amoy ng putik sa paligid. Inabot ni Lucas ang kanyang bulsa at naglabas ng isang puting panyo malinis mabango at may borda ng kanyang mga inisyal. Gamitin mo ito, utos niya. Nang hindi ito kunin ni Winona, si Lucas na mismo ang dahan-dahang nagpunas ng dumi sa pisngi ng dalaga. Ang haplos ng tela ay malambot, ngunit ang presensya ng lalaki ay tila isang dambuhalang bigat na nagpapakaba sa dibdib ni Winona. Bakit ninyo ito ginagawa? Tanong ni Winona, tinitingnan ng diretso ang mga mata ni Lucas. Kababahagi lang ninyo sa pagpapahiya sa akin kagabi. Kayo ang abogado ni Consuela, kayo ang sandata niya. Huminto ang kamay ni Lucas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng lihim na puot. Ang sandata ay walang pinapanigan, Winona. Depende lang yan sa kung sino ang may hawak ng puluhan. At sa ngayon, hinahayaan ko lang silang isipin na sila ang may control. Dinala ni Lucas si Winona sa isang sulok ng garden na hindi abot ng paningin ni Yaya Esme.
Doon sa ilalim ng malalabay na sanga ng puno ng nara naging mas seryoso ang kanyang tono. Hindi lang ikaw ang may kailangan ng katarungan sa pamilyang ito. Simula ni Lucas ang kanyang boses ay naging kasing lalim ng gabi. Ang ama ko ay namatay sa loob ng isang kulungan dahil sa mga maling paratang na gawa-gawa ni Consuela at ng asawa niya. Ninakawan nila kami ng dangal ng yaman at ng buhay. I spent 15 years building myself up just to destroy them from the inside. Nanlaki ang mga mata ni Winona. Ang kuryenteng naramdaman niya kanina ay naging isang matinding connection. Kaya ba? Kaya niyo ako tinutulungan? Tinutulungan kita dahil ikaw ang susi, Winona. You have the bloodline, you have the 51%, and most importantly, you have the reason to burn this house down. Hinawakan ni Lucas ang balikat ni Winona, ang kanyang hawak ay mahigpit tila isang pangako. Magtulungan tayo, I will provide the legal shield, and you provide the evidence from the inside. But you have to be stronger. Huwag kang iiyak sa harap nila. Tears are for the weak, and we are not weak. Sa isang sandali tila huminto ang mundo. Ang tunay na layunin ni Lucas ay nakaladlad na sa harap ni Winona. Isang alansya ng dalawang aninong binuo ng parehong galit. Dahan-dahang itinas ni Lucas ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mata ni Winona. Ang kanyang titig ay naging malalim, puno ng tensyon na hindi maipaliwanag. May kung anong init ang dumaloy sa pisngi ni Winona na hindi galing sa sikat ng araw. Sa gitna ng putik at dumi naramdaman niya ang isang kakaibang seguridad sa piling ng lalaking ito, isang lalaking kasing delikado ng mga vanguard, pero tila siya lang ang tanging makakaunawa sa kanyang dusa. Magtiwala ka sa akin. Winona Santos, bulong ni Lucas ang kanyang muka, ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Winona. And I promise I will make them crawl at your feet. Ngunit sa gitna ng masasilang sandaling iyon, isang tunog ng mabilis na paghakbang ang narinig nila mula sa likuran ng mga halaman. Ang boses ni Mateo ay umalingaw-ngaw, puno ng selos at pagdududa. Lucas, Winona, anong ibig sabihin nito? Nakatayo si Mateo sa di kalayuan, ang kanyang muka ay namumula sa galit habang nakatingin sa kamay ni Lucas na nasa balikat ni Winona. Ang hawak niyang folder ay halos mayupi na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Anong drama ito, Lucas? Bakit mo hinahawakan ang katulong ko? Don't tell me pati basura ay pinapatulan mo na ngayon. Ang boses ni Mateo ay nangginginig sa galit. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang palipat-lipat ang tingin kay Lucas at sa basang-basa na si Winona. Ang selos na nararamdaman niya ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang baluktot na pag-aari. Para kay Mateo, si Winona ay isang bagay na itinapon niya na, pero hindi niya hahayaang pulutin ng iba. Dahan-dahang binitawan ni Lucas ang balikat ni Winona, pero hindi siya lumayo. Sa halip, hinarap niya si Mateo nang may nakakalokong ngiti sa mga labi, isang ngiti ng isang lobo na alam na siya ang may kontrol sa kagubatan. Katulong mo, pag-uulit ni Lucas, ang kanyang tono ay puno ng pangungutya. I thought she was a disgrace to your family, Mateo. Why so affected, unless hindi mo pa rin pala siya kayang bitawan sa isipan mo? Lumalampas ka na sa limitasyon mo, Lucas, sigaw ni Mateo. Abogado ka lang ng kumpanya. Wala kang karapatang makialam sa kung paano ko itrato ang mga utusan sa bahay na ito. Winona, pumasok ka sa loob, ngayon din. Hindi gumalaw si Winona. Tumingin siya kay Mateo at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang lalaking minahal niya. Ang nakita niya ay isang duwag na nagtatago sa likod ng yaman ng kanyang ina. Attorney Alcantara was just helping me, matapang na sagot ni Winona. Hindi ba't iyon ang dapat mong ginagawa kung totoo ang lahat ng mga pangako mo noon? Ang sagot na iyon ay tila isang mitsa na nagpasabog sa galit ni Mateo. Humakbang siya ng mabilis at hinablot ang braso ni Winona nang napakahigpit, sapat na para mag-iwan ng marka sa maputlang balat ng dalaga. Wala kang karapatang sumagot sa akin ng ganyan pa, bulyaw ni Mateo. Lumingon siya kay Lucas na nanunay nakamasidlang ng may malamig na tingin. Umalis ka na rito, Lucas. Tapos na ang usapan. Nang makaalis si Lucas na nag-iwan ng isang makahulugang tingin kay Winona, kinaladkad ni Mateo si Winona patungo sa likod na bahagi ng mansion. Hindi pinansin ni Mateo ang mga pagsusumamo ni Winona o ang sakit ng bawat pagkakahila sa kanya. Akala mo ba ay makakahanap ka ng kakampi sa lalaking iyon? Bulong ni Mateo habang patuloy sa pagkaladkad. Lucas is a shark, Winona. Gagamitin ka lang niya.
At ikaw mukhang mabilis ka namang bumuka ang palad sa kahit sinong lalaking magpapakita ng kaunting awa. Bitawan mo ako, Mateo, nasasaktan ako, sigaw ni Winona pilit na kumakawala. Umabot sila sa isang madilim at maalikabok na bodega sa dulo ng garden, isang lugar kung saan itinatago ang mga lumang kagamitan at mga chemical para sa garden. Itinulak ni Mateo si Winona sa loob ng napakalakas, kaya napasandal ang dalaga sa mga matitigas na kahon. Diyan ka muna, sabi ni Mateo, ang muka ay puno ng tuso at kalupitan. Dahil mukhang masyadong makati ang mga paa mo para lumabas at makipaglandian sa abogado ko, dito ka matutulog ngayong gabi. Walang pagkain, walang tubig. Isipin mo kung gaano kakababa bago mo subukang kalabanin ako muli. Mateo, huwag madilim dito, Mateo. Hindi pinakinggan ni Mateo ang mga kalabog ni Winona sa pinto. Narinig ni Winona ang tunog ng mabigat na bakal na trangka na dahan-dahang isinara mula sa labas. Pagkatapos, ang tanging narinig niya ay ang papalayong mga hakbang ni Mateo sa tuyong damo. Naiwang mag-isa si Winona sa loob ng bodega. Walang bintana, walang liwanag. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng kalawang, ang lamig ng semento, at ang sarili niyang mabilis na paghinga. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at hinayaan ang dilim na lumamon sa kanya. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang bagay na matigas sa loob ng kanyang bulsa, ang maliit na keycard na pasimpleng isinilid ni Lucas sa kanyang palad bago siya kinaladkad ni Mateo. Isang liwanag ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Diyan ka na babagay, Winona, sa dilim kasama ng mga ipis at dumi, dahil kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka magiging isa sa amin. Ang mga huling salita ni Mateo ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Winona habang nakasandal siya sa malamig at magaspang na pader ng bodega. Ang bawat hininga niya ay may kasamang alikabok at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala sa papalapit na panganib. Ang kadiliman ay kasing kapal ng lason, unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Ngunit sa gitna ng desperasyon, naramdaman niya ang matalas na kanto ng keycard sa loob ng kanyang palad. Isang maliit na piraso ng plastik, ngunit ito ang kanyang tanging alas. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa pinto, kinakapa ang digital lock sa gitna ng dilim. Nang marinig niya ang mahinang tunog ng mekanismong bumubukas, isang tunog ng kalayaan, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Maingat niyang itinulak ang pinto sapat lang para makalabas ang kanyang katawan. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit para sa kanya ito ang pinakamatamis na lasa ng buhay. Iniwasan niya ang mga ilaw ng security cameras. Alam niya ang bawat pasikot-sikot ng mansyong ito, bawat anino ay naging kaibigan niya. Habang naglalakad siya sa damuhan, ng kanyang puso ay naging kasing bilis ng takbo ng isang usa na tinatangkaang takasan ang mga ngaso. Ang kanyang destinasyon, ang kwarto ni Don Fernando sa ikalawang palapag. Nakaakyat siya gamit ang backstairs na ginagamit ng mga katulong. Pagdating sa tapat ng kanyang lolo, huminto siya sandali para pakiramdaman ang paligid. Tahimik ang buong mansion, tanging ang mahinang ugong ng aircon ang naririnig. Dahan-dahan niyang pinuwersa ang pinto. Sa loob, ang amoy ng gamot at sanitizer ay sumalubong sa kanya. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga makinang nakakabit kay Don Fernando. Ang matanda ay nakahiga, walang malay, at tila hinihintay na lamang ang huling hininga. Lumapit si Winona at lumuhod sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kulubot at malamig na kamay ng kanyang lolo. Lolo, si Winona ito. Patawarin niyo po ako kung ganito ang kalagayan natin. Bulong niya, ang mga luha ay hindi na mapigilang pumatak sa puting kumot. Kailangan ko po ng tulong niyo. Hindi ko na alam kung sino ang kakampi ko. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Winona ang isang kakaibang pagbabago. Ang kamay na hawak niya ay biglang humigpit. Hindi ito ang reflex ng isang taong comatose. Ito ay isang sadyang pagkilos. Dahan-dahang idinilat ni Don Fernando ang kanyang mga mata. Walang bakas ng kalituhan. Walang bakas ng sakit. Ang mga mata ng matanda ay matalas puno ng talino at tila nagbabaga sa galit na matagal nang ikinubli. Winona, ang boses ng matanda ay kasing hina ng isang bulong ng hangin, pero sapat na para payanigin ang buong mundo ni Winona. Lolo, gising kayo, Diyos mio, Lolo. Gustong sumigaw ni Winona sa tuwa, pero mabilis na itinaas ni Don Fernando ang kanyang nanginginig na daliri sa tapat ng kanyang labi. Isang senyas na manahimik. Huwag kang maingay, Apo. Nakikinig sila, mahinang sabi ni Don Fernando. Ang lahat ng ito, ang sakit ko, ang paghina ko, ito lang ang paraan para malaman ko kung sino ang tapat sa akin. At ikaw, Winona, ikaw lang ang natitirang vanguard na may dangal.
Sa isang mabilis na pagkilos dinala ni Don Fernando ang kamay ni Winona sa ilalim ng kanyang malaking unan. May kinapa ang matanda doon hanggang sa maramdaman ni Winona ang isang matigas at malamig na bagay. Isang susi. Isang luma at mabigat na susi na may kakaibang disenyo. Kunin mo ito, utos ni Don Fernando. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa pinto. Pinto tila ay naabangga ng pagdating ni Consuela. Ang susing ito ang magbubukas sa tanging vault na hindi alam ni Consuela. Sa loob niya nandoon ang lahat. Ang mga orihinal na titulo, ang mga recording ng pag-amin niya, at ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Nanginig ang mga kamay ni Winona habang tinatanggap ang susi. Ang bigat nito ay tila bigat ng buong katarungang matagal nang ipinagkait sa kanila. Pero lolo, paano kayo? Hindi ko kayo maiiwan dito, umiyak na sabi ni Winona. Huwag mo akong alalahanin. Ipagpatuloy mo ang pagpapanggap. Hayaan mong isipin nila na talo ka na. Magtiwala ka sa abogadong yon. Kay Lucas, may utang na loob siya sa akin. Muling ipinikit ni Don Fernando ang kanyang mga mata nang makarinig sila ng mga hakbang mula sa hallway. Mabilis na isinilid ni Winona ang susi sa loob ng kanyang damit, sapat na para dumikit ito sa kanyang balat. Tumayo siya at mabilis na nagtago sa likod ng makapal na kurtina nang bumukas ang pinto. Pumasok si Consuela, suot ang kanyang silk robe, may hawak na hiringgilya. Ang mukha nito ay walang bakas ng pag-ibig sa kanyang biyenan. Lumapit ito sa IV drip ni Don Fernando, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Malapit na matanda. Bulong ni Consuela habang itinatapat ang hiringgilya sa tubo. Isang tulak na lang at akin na ang lahat. Napahawak si Winona sa kanyang bibig para pigilan ang isang tili. Ang kanyang puso ay parang sasabog sa galit. Sa loob ng susing hawak niya nandoon ang kaligtasan ni Lolo. Pero sa harap niya nandoon ang kamatayan na dahan-dahang lumalapit. Anong gagawin ni Winona? Lalabas ba siya para pigilan si Consuela at ibunyag ang kanyang pagtakas? O panonoorin niya ang sariling lolo na kitlan ng buhay para sa mas malaking plano? Paalam, Fernando. Sa kabilang buhay, huwag mo akong sisisihin. Masyado mo kasing pinahalagahan ang dangal kaysa sa kapangyarihan. Ang boses ni Consuela ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa punerarya. Nakatago si Winona sa likod ng makapal na kurtina, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad hanggang sa malubog ang balat. Nakita niya ang dahan-dahang pagbaba ng hiringgilya patungo sa IV line ni Don Fernando. Ang bawat sentimetro ng paglapit nito ay tila isang segundong binabawas sa buhay ng kanyang lolo. Sa gitna ng kanyang matinding takot, ang kanyang isipan ay naging isang magulong dagat. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak si Consuela, pero alam niyang ang susing hawak niya ay mawawalan ng silbi kung mahuhuli siya ngayon. Ang kanyang hininga ay naging isang mabigat na pasanin, bawat buga ng hangin ay pilit niyang pinipigil upang hindi makagawa ng kahit anong tunog. Ngunit bago pa man mabaon ang karayom ang pinto ng kwarto, ay biglang bumukas. Hindi ito marahas, ngunit ang awtoridad na dala ng pagbukas na iyon ay sapat na para mapatigil si Consuela. Madam Consuela, hindi ko alam na nagtatrabaho na rin kayo bilang nurse sa ganitong oras ng gabi. Ang boses ni Lucas Alcantara ay umalinggaw-nggaw sa tahimik na silid. Nakatayo siya sa pintuan, kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa hiringgilyang hawak ni Consuela. May hawak siyang isang asul na folder, ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Mabilis na itinago ni Consuela ang hiringgilya sa bulsa ng kanyang robe. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago mula sa pagiging mamamatay tao patungo sa isang mapagkunwari at nag-aalalang manugang. Attorney Lucas, binabantayan ko lang ang aking biyanan. May kailangan ka ba? Kailangan nating pirmahan ang mga papeles para sa offshore accounts bago sumikat ang araw. Tugon ni Lucas, ang kanyang boses ay walang bahid ng emotion. At mas mabuting gawin natin ito sa opisina mo. Masyadong madumi ang hangin dito sa loob. Nang makaalis ang dalawa, mabilis na lumabas si Winona mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang tuhod ay nanginginig at ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Hindi siya nag-aksaya ng panahon, gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Mabilis siyang bumaba sa garden, doon sa madilim na sulok, kung saan alam niyang dadaan si Lucas, pagkatapos ng usapan nila ni Consuela. Pagkalipas ng 30 minuto, lumabas si Lucas mula sa mansion. Nagulat siya nang biglang humarang si Winona sa kanyang daan, ang mga mata ng dalaga
ay nagbabaga sa galit at takot. Sino ka ba talaga, Lucas? Ang tanong ni Winona. Ang kanyang boses ay pira-piraso. Niligtas mo si Lolo kanina, pero ikaw din ang tumutulong kay Consuela na itago ang perang ninakaw niya. Are you an angel or a devil? Huminto si Lucas. Tumingala siya sa bilog na buwan bago muling tumingin kay Winona. Ang kanyang mukha ay bahagyang lumambot, isang ekspresyong bihirang makita sa isang abogadong tulad niya. Gusto mo ang katotohanan? Winona, heto ang katotohanan. Lumapit siya ng sapat na para maramdaman ni Winona ang bigat ng kanyang presensya. Ang ama ko ay hindi lang basta namatay sa kulungan. Pinatay siya ng pamilya Vanguard dahil tumanggi siyang maging saksi sa peking kasong isinampalaban sa mga magulang mo 15 taon na ang nakalilipas. Nanahimik ang buong garden. Ang tanging naririnig ay ang malalayong huni ng mga kulisap. Ang mga magulang mo, hindi sila namatay sa aksidente sa dagat. Patuloy ni Lucas, ang boses ay naging masakit pakinggan. Consuela ordered the sabotage of the ship. At ang ama ko ang nakakaalam ng lahat ng ebidensya, kaya siya ang isinunod. I am here not just for justice, Winona. I am here for blood. At kailangan kita dahil ikaw lang ang may hawak ng susi sa vault na magpapatunay ng lahat ng ito. Naramdaman ni Winona ang pag-ikot ng mundo. Ang susing nakatago sa kanyang dibdib ay tila naging kasing init ng baga. Ang lahat ng akala niyang bihikad ng tadhana ay bahagi pala ng isang mas malalim at mas madugong plano. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Winona. Dahil ang gabi ng paghuhukom ay malapit na. At sa gabing iyon, kailangang magkasama tayong manindigan. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Winona, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kapwa-biktima. Pero mag-ingat ka. Mateo is becoming suspicious. He doesn't like how I look at you. At paano mo ba ako tinitingnan, Lucas? Hindi sumagot si Lucas. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at hinalikan ang likod ng kamay ni Winona. Isang simple at tahimik na pangako ng katapatan. Tinitingnan kita bilang ang tanging liwanag sa madilim kong mundo, bulong niya. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig nila ang tunog ng isang sasakyang mabilis na huminto sa harap ng mansyon. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang bumaba, may dalang mga sulo at kagamitan. Attorney Lucas, Madam Consuela is calling for you. May magnanakaw daw na nakapasok sa bodega, sigaw ng isang guard. Nanlaki ang mga mata ni Winona, ang keycard na ibinigay ni Lucas. Nakalimutan niyang baka iniwan niya itong nakasaksak sa lock ng bodega nang tumakas siya kanina. Akala mo ba ay mas matalino ka sa akin, Winona, isang daga ka lang na naglalaro sa ilalim ng aking mga paa? At ang mga daga kapag naging istorbo na, ay dinidikdik hanggang sa maging bahagi na lamang ng lupa. Ang boses ni Consuela ay parang isang malamig na dampi ng kamatayan sa batok ni Winona. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng sala, suot ang kanyang kulay gintong gown na tila ba handa siyang dumalo sa isang lamay. Sa likod niya, ang mga tauhan ng security ay nakahanda, habang si Mateo ay nakatayo sa isang sulok hinihingal at ang mga mata ay puno ng galit na may halong takot. Nahuli si Winona sa labas ng garden bago pa siya makabalik sa quarters. Ang dumi sa kanyang uniforme ay saksi sa kanyang pagtakas mula sa bodega. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang tambol na nagbabadya ng kanyang katapusan. Sa loob ng kanyang damit, ang susing ibinigay ni Don Fernando ay tila nagbabaga, humahapdi sa kanyang balat. Madam, nahanap po namin siya malapit sa gate pa, ulat ng isang guard, habang pilit na pinatitayo si Winona sa harap ni Consuela. Hindi ko alam na naging mahilig ka na pala sa paglalakad sa gabi, Winona. Dahan-dahang lumapit si Consuela, ang kanyang mga kuko ay hinaplos ang pisngi ni Winona, isang haplos na mas masakit pa sa sampal. Anong ginagawa mo sa labas? O baka naman, may hinahanap ka? Naramdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang panalangin na sana ay hindi kapkapan ang kanyang buong katawan. Gusto ko lang pong makahinga ng maluwag. Ang bodega ay masyadong makipot para sa isang taong tulad ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Winona, sapat na para malasahan niya ang dugo sa loob ng kanyang bibig. Ngunit hindi siya dumaing. Nanatili siyang nakatitig sa mga mata ni Consuela. Ang kanyang paningin ay puno ng lihim na tagumpay na hindi pa nakikita ng matanda. Stop acting like a martyr, it's disgusting. Sigaw ni Mateo mula sa likuran. Mom, she's planning something. I saw her with Lucas earlier. She's using him.
Gumiti nang mapait si Consuela. Don't worry, Mateo. Alam ko ang gagawin sa kanya. Winona, dahil mukhang mahilig kang lumabas, may ibibigay akong huling pagkakataon sa iyo. Bukas ng umaga dadalhin mo ang mga dokumentong ito sa aming branch sa Makati. Ito ang mga transfer papers para sa huling asset ni Fernando. Kapag nagawa mo ito nang maayos, palalayain ko na kayo ng lolo mo. You can leave this house and never come back. Inabot ni Consuela ang isang makapal na envelope. Alam ni Winona na ito ay isang patibong. Walang kahit anong kabutihan sa puso ni Consuela. Ang pagpapalaya na sinasabi nito ay marahil ay isang paraan para ilayo siya sa mansyon habang may masamang mangyayari sa loob. O baka naman ang envelope na ito ay naglalaman ng mga peking ebidensya na ipaparatang sa kanya pagdating sa bangko. Kinabukasan, lumabas si Winona ng mansion, bitbit ang envelope. Ang bawat hakbang niya patungo sa kalsada ay tila pagpasok sa loob ng isang bitag. Sa di kalayuan, nakita niya si Lucas na nakasandal sa kanyang kotse. Isang mabilis na tingin ang nagpalitan sa kanila, isang babala mula sa abogado. Mag-iingat ka, Winona. Pat, ang boses ni Lucas ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Habang naghihintay siya ng sasakyan sa gilid ng highway, napansin ni Winona ang isang itim na SUV na kanina pa nakabuntot sa kanya mula sa labas ng subdivision. Ang mga bintana nito ay madilim at ang bilis nito ay hindi natural. Naramdaman ni Winona ang biglang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Hindi ito paghahatid ng dokumento. Ito ang kanyang huling hantungan. Biglang humarot ang itim na SUV patungo sa kanya. Ang tunog ng makina ay tila ungol ng isang halimaw na gutom na gutom. Walang preno, walang balak umiwas. Sa gitna ng kalsada nakatayo si Winona, ang kanyang mga paa ay tila nakako sa semento dahil sa gulat. Sa mga huling segundo bago siya tamaan, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ito na ba ang kabayaran sa pagtatangka kong bawiin ang aming dangal? Game over, Winona. Sabi ko naman sa iyo, huwag mong subukang lumipad kung putol ang iyong mga pakpak. Ngayon panoorin mo ang lahat ng pinaghirapan mo na maging abo. Ang boses ni Consuela sa kabilang linya ng telepono ay parang isang kumpas ng kamatayan. Nakahandusay si Winona sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga siko at tuhod ay punong-puno ng galos mula sa pagkakasubsob sa magaspang na aspalto. Milagro siyang nakailag sa humaharurot na SUV, ngunit ang takot na nararamdaman niya ngayon ay mas matindi pa sa anumang sugat. Ang envelope na dala niya ay tinangay ng hangin patungo sa kanal, naging marumi at basang-basa tulad ng kanyang pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig ang buong katawan. Ngunit bago pa man niya maayos ang kanyang sarili, nakita niya ang isang makapal at maitim na usok na nanggagaling sa direksyon ng kumpanya, ang gusaling kinaroroonan ng lihim na vault ni Don Fernando. Ang langit na kanina ay asul ay unti-unting nilalamon ng kulay ng lason at apoy. Hindi maaari, bulong ni Winona, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga sasakyan sa paligid. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kahit pilay at masakit ang katawan, sumakay siya sa isang dumaang jeepney patungo sa ospital. Sa loob-loob niya may isang matinding kaba na tila sumasakal sa kanyang puso. Nang makarating siya sa tapat ng ICU, sinalubong siya ng isang tanawing hindi niya malilimutan habang buhay. Nakatayo si Consuela sa labas ng glass door. Nakangiti habang pinapanood ang mga nurse at doktor na nagkakagulo sa loob ng kwarto ni Don Fernando. Ang monitor na kanina ay may maayos na guhit ay naging isang mahaba at nakakatakot na tunog ng pinalidad. Ang lolo niya ay muling inatake at sa pagkakataong ito tila wala nang balikang mangyayari. Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Winona. Susugod sana siya pero hinarang siya ng dalawang malalaking bodyguard ni Consuela. Consuela, hayop ka, mamamatay tao ka. Dahan-dahang lumingon si Consuela, inayos ang kanyang buhok nang walang anumang bahid ng pagsisisi. I didn't do anything, Winona. Masyado lang talagang mahina ang puso ng matanda. Siguro ay nalaman niyang nasunog na ang paborito niyang archive room sa opisina. Everything is gone. Ang mga titulo, ang mga recording at ang lahat ng pangarap mong pabagsakin ako, lahat iyon ay abo na. Napaluhod si Winona sa malamig na sahig ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nakasabunot sa kanyang sariling buhok. Pakiramdam niya ay tinitistis ang kanyang puso nang walang pamanhid. Wala na ang vault. Wala na ang ebidensya. At ngayon pati ang kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya ay unti-unti nang binabawi ng tadhana.
Oh, and one more thing, dagdag ni Consuela habang kinukuha ang kanyang designer bag. Dahil wala ka ng trabaho at wala ka ng silbi, pinirmahan ko na ang utos na ilipat ang lolo mo sa isang public facility. I will not waste a single centavo more on a vegetable. You have 1 hour to clear out of the mansion. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa labas na parang basura. Naiwan si Winona sa gitna ng hallway, mag-isa, duguan at wasak. Ang bawat tao na dumadaan ay tila mga anino na lamang sa kanyang paningin. Ang katahimikan sa loob ng kanyang isipan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng paglunok niya ng hiya, para saan pa? Sa kabilang dulo ng hallway, nakita niya si Lucas na papalapit. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, pero sa mga mata ni Winona tila huli na ang lahat. Tiningnan niya si Lucas, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Lucas, wala na't pabulong na sabi ni Winona bago siya tuluyang mawalan ng malay sa gitna ng ospital. Ngunit bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, naramdaman niya ang mga bisig ni Lucas na sumalo sa kanya. At sa isang iglap, narinig niya ang boses ni Lucas sa kanyang tainga, kasing talim ng isang pangako. Hindi pa tapos ang laban, Winona. Inasahan na natin ang apoy, pero nakalimutan ni Consuela ang isang bagay. Ang apoy ay hindi lang sumisira, nagpapadalisay din ito. Sa isang lihim na bulsa ng suot na coat ni Lucas, nakatago ang isang maliit na memory card. Isang bagay na hindi inaasahan ni Consuela na nailigtas bago pa man kumalat ang mga dila ng apoy. Akala nila ay sapat na ang apoy para burahin ang katotohanan, pero hindi nila alam na ang bakal ay lalong tumitibay kapag idinadaan sa nagbabagang uling. Ang boses ni Lucas ay mahina pero puno ng di matitinag na paninindigan. Nagising si Winona sa isang maliit at payak na silid. Wala rito ang marangyang chandelier ng mansion o ang amoy ng mamahaling pabango ni Consuela. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-ikot ng lumang electric fan at ang malayo ngunit pamilyar na ingay ng mga sasakyan sa kalsada. Naramdaman ni Winona ang hapdi ng mga gasgas sa kanyang braso, pero mas matindi ang hapdi sa kanyang puso nang maalala ang hitsura ni Lolo Fernando sa ospital. Sinubukan niyang bumangon pero agad siyang inalalayan ni Lucas. Ang hawak nito ay maingat, tila ba isa siyang mamahaling kristal na ayaw nitong mabasag muli. Nasaan ako, Lucas? Si Lolo, kailangan ko siyang puntahan. Pabulong na sabi ni Winona, ang kanyang mga mata ay pilit naghahanap ng kasagutan. Ligtas ang lolo mo. Inilipat ko siya sa isang pribadong klinika na hindi alam ni Consuela. Ang mga manggagawa sa Del Monte, ang mga taong tinulungan mo noon, sila ang nagbabantay sa kanya ngayon. Sagot ni Lucas habang iniabot ang isang basong tubig. Dito pumasok sa silid si Manggun, ang lalaking tinulungan ni Winona noong muntik na itong matanggal sa trabaho dahil sa maling paratang. Kasama niya ang ilan pang mga empleyado na suot ang kanilang mga kupas na uniforme. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala, pero nandoon din ang isang uri ng katapatan na hindi nabibili ng salapi. Ma'am Winona, hindi po kami papayag na api-apihin lang kayo ng mga vanguard. Sabi ni Mang Jun, ang kanyang boses ay nanginginig sa emotion. May mga kopya kami ng mga logbook at CCTV recordings na itinago namin bago pasunugin ang archive room. Akala ni Madam Consuela ay hawak niya ang lahat, pero ang mga maliliit na tao na binaliwala niya. Kami ang nakakita sa lahat ng dumi niya. Napahawak si Winona sa kanyang dibdib. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asang akala niya ay tuluyan ng naglaho. Sa gitna ng kanyang kawalan, ang mga taong itinuring niyang kapwa ay hindi siya iniwan. Ang tunay na bayanihan ay buhay sa gitna ng kanilang paghihirap. Inilabas ni Lucas ang isang maliit na memory card at inilapag sa mesa. Nandito ang digital backup mga offshore accounts ni Consuela. Hindi niya alam na bago pa siya magpautos na sunugin ang opisina, na remote access ko na ang computer niya. We have everything, Winona. Ang mga pirma niya, ang mga utos niya sa hitman na sumabotahe sa barko ng mga magulang mo, lahat ay narito. Tumayo si Winona kahit nanginginig ang kanyang mga binti. Kinuha niya ang susing ibinigay ni Don Fernando na nanatiling nakasabit sa kanyang leg. Hindi na ako magtatago, Lucas. Hindi na ako luluhod sa harap nila. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila ang huling laban na hindi nila makakalimutan. Dahan-dahang lumapit si Lucas kay Winona. Inayos niya ang gulo-gulong buhok ng dalaga at tiningnan ito ng malalim sa mga mata. Bukas ang board meeting. Ipapahayag ni Consuela ang sarili niya bilang permanenteng tagapangulo. Doon tayo papasok.
Ngunit bago iyon, kailangan mong maging handa. Hindi ka na ang katulong na nakaluhod sa putikan. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Del Monte Vanguard. Kinaumagahan sa harap ng dambuhalang gusali ng kumpanya, huminto ang isang itim na sasakyan. Bumukas ang pinto at lumabas si Winona. Wala na ang kanyang lumang uniforme. Suot niya ang isang eleganteng pulang bestida, ang kulay ng tapang at hustisya. Ang kanyang lakad ay diretso, ang kanyang tingin ay matalas, at ang kanyang mukha ay walang bakas ng takot. Sa tabi niya si Lucas ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang suit. Ang bawat hakbang nila ay tila isang martsa patungo sa katarungan. Ang mga gwardya na dati ay kinakaladkad siya palabas ay hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan dahil sa awtoridad na dala ng dalaga. Papasok na sila sa boardroom nang biglang tumunog ang telepono ni Lucas. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. Ano, sigurado ba kayon? Tanong ni Lucas sa kabilang linya. Lumingon siya kay Winona, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Winona, ang ospital? May mga tao raw na pilit pumasok sa silid ng lolo mo. Napatigil si Winona sa harap ng pinto ng boardroom. Sa loob, naririnig na niya ang palakpakan para kay Consuela. Sa kabilang banda, ang buhay ng kanyang lolo ay muling nasa panganib. Itutuloy ba niya ang pagpasok sa silid para bawiin ang kumpanya o tatalikuran niya ang lahat para iligtas ang kaysa-isang pamilyang natitira sa kanya? Huwag mong ituloy ang pagpirma sa papel na iyan, Consuela. Dahil ang tintang gagamitin mo ay hiram lamang mula sa dugo ng mga taong pinatay at ninakawan mo. Ang boses ni Winona ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng marangyang boardroom ng Del Monte Vanguard. Ang malakas na pagbukas ng pinto ay lumikha ng isang tunog ng pagbabago na nagpatahimik sa lahat ng mga stockholders at board members na naroon. Ang mga kamera ng media na inimbitahan ni Consuela para saksihan ang kanyang tagumpay ay agad na humarap kay Winona. Napatigil si Consuela, ang ballpen ay nakalapat na sa puting papel. Dahan-dahan siyang tumingala at sa isang sandali ang kanyang muka ay nagpakita ng isang matinding gulat bago ito mabilis na napalitan ng poot. Sa tabi niya si Mateo ay napanganga, hindi makapaniwala na ang babaeng iniwan nilang duguan sa kalsada ay nakatayo ngayon. Sa harap nila suot ang isang pulang bestida na tila ba kulay ng apoy na handang tumupok sa kanila. Winona, anong kasyanggan nito, security? Bakit hinayaan ninyong makapasok ang katulong na ito? Sigaw ni Consuela. Ang kanyang boses ay naging matinis dahil sa kaba. Hindi ako katulong dito, Consuela. I am Winona Santos Vanguard, ang nag-iisang anak ni Gabriel Vanguard at ang tunay na may-ari ng 51% ng kumpanyang ito, matapang na sagot ni Winona. Humakbang siya patungo sa dulo ng mahabang mesa. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga nakaupo doon. You're crazy, wala kang ebidensya. You're just a delusional maid. Bulyaw ni Mateo habang sinusubukang lumapit kay Winona para kaladkarin ito palabas. Ngunit bago pa man mahawakan ni Mateo si Winona, humarang si Lucas Alcantara. Inilabas ni Lucas ang isang remote control at sa isang pindot, ang dambuhalang screen sa likod ni Consuela ay biglang nagliwanag. Ang mga dokumento ng offshore accounts, ang mga peking pirma, at ang mga lihim na usapan sa pagitan ni Consuela at ng mga auditors ay isa-isang lumabas. Ang buong silid ay napuno ng mga bulungan at singhap ng gulat. Ang mukha ni Consuela ay unti-unting nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel na nasa harap niya. Ito ang ebidensya ng iyong pagtatrador sa kumpanya, sabi ni Lucas, ang boses ay puno ng awtoridad. At higit sa lahat, ito ang ebidensya ng pananabotahe sa barko ng mga magulang ni Winona, 15 taon na ang nakalilipas. Consuela Vanguard, ang kumpanyang ito ay hindi kailanman naging iyo. Peke ang lahat ng yan, gawa-gawa niyo lang yan. Sigaw ni Consuela habang pilit na pinupunit ang mga papel sa kanyang mesa. Wala nang Fernando na magtatanggol sa inyo, patay na ang matanda. Ngunit sa gitna ng kanyang hysterical na pagsigaw, ang pinto ng boardroom ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, ang buong silid ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Isang matangkad at kagalang-galang na lalaki ang pumasok, dahan-dahang naglalakad sa tulong ng isang tungkod, ngunit ang kanyang tindig ay 100 beses na mas malakas kaysa sa kahit kanino sa silid. Suot ang kanyang familiar na gray na suit, si Don Fernando Vanguard ay nakatingin ng diretso kay Consuela. Ang mga mata nito ay hindi na ang mga mata ng isang taong may sakit, kundi ang mga mata ng isang haring bumalik para bawiin ang kanyang trono. Hindi pa ako patay, Consuela. Ang boses ni Don Fernando ay gumaralgal sa galit at dusa.
At ang katarungan ay hinding-hindi matutulog hanggat may mga taong tulad mo na naninira ng buhay ng iba. Nabitawan ni Consuela ang ballpen. Ang kanyang mga binti ay nanghina dahilan para mapaupo siya muli sa kanyang upuan. Ang lahat ng media ay nagsimulang kumuha ng litrato nang sunod-sunod ang bawat flash ng camera ay tila isang sampal sa kanyang maruming dangal. Tumingin si Winona sa kanyang lolo at pagkatapos ay kay Mateo na ngayon ay nakayuko na sa hiya. Ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay na pero sa gitna ng lahat ng ito nakita ni Winona si Lucas na nakatitig sa kanya nang may kakaibang lungkot. Sa labas ng gusali narinig nila ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis. Ang araw ng paghuhukom ay narito na pero alam ni Winona na ang huling laban ay hindi pa natatapos hanggat hindi niya nakikitang nagmamakaawa ang taong kumuha ng lahat mula sa kanya. Ngayon Consuela bulong ni Winona habang lumalapit sa mukha ng matandang babae. Sabihin mo sa akin, magkano nga ulit ang halaga ng pagkatao ko? Dahil sa tingin ko kahit ang 5 pisong barya mo ay hindi sapat para pambili ng kalayaan mo sa kulungan. Hindi ninyo ako pwedeng hawakan. Hindi ninyo kilala kung sino ang kinakalaban ninyo. Ako ang may-ari ng kumpanyang ito, bitawan niyo ako. Ang imagatili ni Consuela Vanguard ay umalingaw sa marangyang lobby ng Del Monte Vanguard, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang yumuyuko sa kanyang takot. Ang bawat salita niya ay tila mga basyong bala na tumatama sa pader ng katotohanan. Sa harap ng 12 ng mga kamera at sa ilalim ng mapanuring mata ng publiko ang reyna ng panlilinlang ay dahan-dahang hinuhubaran ng kanyang kapangyarihan. Ang tunog ng gibakal na naglalapat sa mga pulso ni Consuela ay parang isang hatol na nagmula sa kailaliman ng lupa. Nanigas ang kanyang katawan nang maramdaman ang lamig ng posas. Ang kanyang kulay gintong gown na kanina ay simbolo ng kanyang tagumpay ngayon ay tila isang uniforme ng kahihiyan. Mom, gawin mo ang lahat, attorney, do something. Ang iyak ni Mateo ay puno ng desperasyon. Sinubukan niyang lumapit sa mga pulis, ngunit mabilis siyang hinarang. Wala akong kinalaman dito, si Mom ang nag-utos ng lahat. I was just following her. Winona, please, sabihin mo sa kanila na wala akong alam. Tumingin si Winona kay Mateo. Nakita niya ang lalaking dati niyang pinangarap na makasama habang buhay ngayon ay nakaluhod sa sahig umiiyak at pilit na isinusuka ang sariling ina para lamang iligtas ang kanyang balat. Ang sakit na naramdaman ni Winona noon ay napalitan ng isang malalim na awa, hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil sa kawalan ng dangal ng lalaking nasa harap niya. Yon ang pinagkaiba natin, Mateo. Sabi ni Winona, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Noong ako ang nasa ibaba, tinanggap ko ang lahat ng hirap ng nakatayo ang paninindigan. Pero ikaw sa unang pagkakataon na hinarap ka ng katotohanan, naging isang duwag ka. Dahan-dahang lumapit si Winona kay Consuela. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang 5 pisong barya na itinago niya mula noong gabing sulyapan siya ng lahat ng kahihiyan. Inabot niya ang kamay ni Consuela at dahan-dahang inilagay ang barya sa palad nito bago isinara ng mga pulis ang posas. Heto ang huling sahod mo, Consuela Pant, bulong ni Winona. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa nanlilisik na mga mata ng matandang babae. Itago mo yan dahil sa loob ng kulungan iyan na lang ang tanging halaga na matitira sa pangalan mo. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa paligid habang kinalakaladkad ang mag-inang Vanguard palabas ng gusali. Ang mga empleyadong dati ay yumuyuko sa takot ay nagsimulang magpalakpakan. Isang palakpakan na hindi para sa isang bagong pinuno, kundi para sa katarungang matagal nang ipinagkait. Naramdaman ni Winona ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Don Fernando, kahit nanginginig ang mga binti, ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang matanda ay huminga ng malalim, tila ba sa wakas, ay naalis na ang dambuhalang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Tapos na, apo, malaya na tayo, sabi ni Don Fernando. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Tumingin si Winona sa malawak na lobby. Nakita niya si Lucas na nakasandal sa isang poste sa di kalayuan. Ang abogado ay hindi nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang ng pasasalamat. Tumalikod si Lucas at dahan-dahang lumakad patungo sa exit, tila ba tapos na ang kanyang misyon. Ngunit bago pa siya makalayo, hinabol siya ni Winona. Lucas, tumigil ang lalaki at lumingon. Ang hangin mula sa bukana ng gusali ay humahaplos sa kanyang buhok. Saan ka pupuntas? Tanong ni Winona hinihingal. Hindi pa tayo tapos. Ang kumpanya, kailangan kita.
Ang katarungan para sa ama ko ay nakamit na, Winona. Yan lang ang dahilan kung bakit ako narito. Sagot ni Lucas, ang kanyang tono ay nananatiling misteryoso. You have your empire now. You don't need a shark like me. Hindi kumpanya ang kailangan ko, Lucas. Lumapit si Winona, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Kailangan ko ang taong tumayo sa tabi ko noong wala akong kahit ano. Huwag kang umalis, please. Isang mahabang sandali ang lumipas. Ang ingay ng media sa labas ay tila naglaho. Sa gitna ng tagumpay at ng mga guho ng pamilya Vanguard, naramdaman ni Winona ang dahan-dahang paghaplos ni Lucas sa kanyang pisngi. Isang haplos na hindi puno ng lason kundi ng isang pangakong hinding-hindi na muling mababasag. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtititigan, isang hindi inaasahang balita ang dumating mula sa isa sa mga pulis na bumalik sa loob. Ma'am Winona, attorney, kailangan ninyong makita ito. May nakita kaming isang lihim na silid sa basement ng mansion. May mga dokumento ron na hindi lang tungkol sa kumpanya, kundi tungkol sa tunay mong pagkatao. Napatigil ang tibok ng puso ni Winona. Ano pa ang maaaring itago ng mga Vanguard? May mas malalim pa bang sikreto na nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan? 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang gumuho ang kuta ng mga Vanguard, ngunit ang amoy ng bagong pinto at sariwang pintura sa mansion ay tila naghuhuga sa mga bakas ng madilim na nakaraan. Ang dambuhalang gate na dati ay simbolo ng pagkakulong ni Winona ay nanatiling bukas ngayon para sa lahat. Ang mansion ay hindi na tinatawag na Vanguard Estate. Ito na ngayon ang Santos Vanguard Haven, isang foundation para sa mga biktima ng pang-aabuso at mga manggagawang nawalan ng katarungan. Nakatayo si Winona sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga bata na nagtatakbuhan sa garden, ang mismong garden kung saan siya dati ay pilit na pinaluhod sa putikan. Ang sikat ng araw ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha at sa pagkakataong ito hindi na niya kailangang iyuko ang kanyang ulo sa hiya. Handa ka na ba? Ang boses ni Lucas ay naging musika na sa kanyang pandinig. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang ipinatong ang isang makapal na shawl sa balikat ni Winona. Handa na ako, Lucas, sagot ni Winona, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binisita nila ang karcel kung saan nakapit sina Consuela at Mateo. Sa loob ng malamig na rehas nakita ni Winona ang isang Consuela na wala na ang kinang ng mga alahas, ang buhok ay puti na at ang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan. Si Mateo naman ay nakaupo sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, tila isang batang nawawala sa gitna ng unos. Hindi nakaramdam ng galit si Winona. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat. Ito ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang puso. Iniwan niya ang isang basket ng prutas at isang Biblia sa harap ng selda bago tumalikod ng tuluyan. Ang kanilang karma ay hindi na kanya kundi sa batas at sa langit. Sa kanilang pagbabalik sa mansion, dinala ni Lucas si Winona sa lihim na silid na natuklasan sa basement. Hindi ito silid ng kayamanan o ng kasamaan. Sa loob nahanap nila ang mga sulat ng mga magulang ni Winona na itinago ni Consuela sa loob ng maraming taon. Doon nabasa ni Winona ang tunay na pangarap ng kanyang ama: hindi baling mawala ang yaman basta't manatiling busilak ang puso ng aming anak. Napahikbi si Winona, pero sa pagkakataong ito ang kanyang mga luha ay parang ulan na nagdidilig sa tuyong lupa. Nahanap na niya ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Sa dulo ng garden, sa ilalim ng dambuhalang puno ng nara, naghihintay si Don Fernando. Maayos na ang kanyang tindig at ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan habang pinapanood ang kanyang apo. Lumapit si Lucas kay Winona at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Walang mga magarbo at mabulaklak na salita, sapat na ang init ng kanilang mga palad para sabihing hindi na sila muling magkakawalay. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Lucas, bulong ni Winona, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang katarungan ay hindi kailangang maging madugo para maging ganap. Sagot ni Lucas bago dahan-dahang hinalikan ang noo ng dalaga. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga sugat ay dahan-dahan nang naghihilom at ang bawat 5 pisong barya sa mundo ay hindi na muling magiging sapat para tumbasan ang danggal ng isang taong natutong bumangon mula sa sarili niyang abo. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa Santos Vanguard Haven ay nagiiwan ng isang gintong anino sa paligid, tanda na ang bawat madilim na gabi
ay may kasunod na mas maliwanag na umaga. Magamahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling hantungan ng ating kwento. Maraming salamat sa inyong oras at sa pagbubukas ng inyong mga puso upang samahan si Winona sa kanyang masakit, ngunit matagumpay na paglalakbay. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan pinilit si Winona na lumuhod sa putikan, habang tinatapakan ang huling alaala ng kanyang ina, naramdaman ko rin ang hapdi sa aking sariling puso. Ang kwentong ito ay binuo mula sa maraming puyat at malalim na pag-unawa sa mga tunay na hamon ng buhay. Dahil alam kong marami sa inyo ang nakakakita ng sariling anino sa mga sugat ni Winona. Ang buhay natin ay parang isang 5 pisong barya na kinalawang at itinapon sa putikan. Maaari itong tapakan, hamakin at iwanan ng mga taong akala natin ay nagmamahal sa atin. Ngunit ang metal nito ay hindi kailanman magbabago. Kailangan lang itong punasan ng katarungan at pakinisin ng pag-asa upang muling kuminang ang tunay nitong halaga. Sa huli, ang halaga ng isang tao ay hindi idinidikta ng kung sino ang nagtapon sa kanya, kundi ng kanyang lakas na tumayong muli ng may dangal. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Winona na ibalik ang barya kay Consuela sa gitna ng kanyang pagbagsak? O mas mabuti bang kinalimutan na lamang niya ang lahat? Gusto ko ring malaman na saan kayo at ano ang inyong ginagawa habang pinapakinggan ang huling bahagi ng ating kwento. Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comments dahil dito, palaging may taong handang makinig sa inyong mga kwento. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong maabot na pusong nangangailangan ng inspirasyon. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan at lakas ng loob na harapin ang inyong sariling mga unos. Manatiling matatag at laging piliin ang maging mabuti dahil sa dulo ng lahat ang katotohanan ang palaging mananaig. Pamagat ng kwento ang barya ng katarungan. Ang pagbangon ng isang vanguard paalala. Ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.